ibinatikos ni Vice President Sara Duterte. Ang ani ay kakulangan ng kahandaan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng nangyayaring gulo ngayon sa gitnang silangan. Sa panayam kay VP Sara sa Davao City kahapon, sinabi ng Vice Presidente na taong 2022 pa lamang ay maugong na ang mga balita sa posibleng pagsiklab ng gyera sa Middle East. Kaya naman para sa pangalawang Pangulo, dapat noon pa lamang ay naghanda na ang pamahalaan ng mga plano kung papaano tutugunan ang mga problemang idudulot ng digmaan sa Gulf region. Ang banta ng gyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang, 2026. So dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Pasaring pa ng Vice Presidente, kung walang aksyon ang PBBM admin sa epekto ng tensyon sa Middle East, ganito rin aniya ang aasahan ng publiko sa usapin ng maanumalyang flood control projects kung saan wala pa rin aniyang napapanagot sa isyu ng katiwalian. Mag-iisang taon na yan, hanggang ngayon wala pa rin nananagot sa flood control scandal, sa nangyari sa 2023-2024 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan doon sa nangyayari ngayon sa Middle East. No? Kung isang taon na itong corruption scandal na ito na walang nananagot at walang sinseridad ang administrasyon na imbestigahan at ipakulong lahat ng mga involved sa scandal na yan, makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa gyera sa Middle East. Ilan sa mga kinakaharap ngayong problema, hindi lamang ng Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Ang labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 4-day workweek sa ilang tanggapan ng gobyerno upang makatipid sa konsumo ng langis at kuryente. Patuloy rin ang ginagawang repatriation program sa mga kababayan natin na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Kahapon ay ipinag-utos na rin ni PBBM ang agarang distribusyon ng 5,000 pisong fuel subsidy sa public transport drivers na pangunahing apektado ng mega oil price hike. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.